Ang kapitan ng pirata ay ang tumatayong pinakasentro sa isang grupo ng mga pirata na siyang may hawak sa pinakamataas na otoridad sa bawat miyembro ng kanilang grupo. Ang mga kapitan rin ang nagsisilbing matibay na pundasyon sa isang grupo dahil na rin sa kalimitan sa mga ito ang tumatayong pinakamakapangyarihang miyembro sa isang grupo ng mga pirata. Gayunpaman, kahit ang mga kapitan ang may hawak sa pinakamataas na awtoridad ay may mga sitwasyon pa rin kung saan sila ay tinatraidor ng kanilang mga tauhan. Kaya naman karamihan sa mga kapitan ay ipinapakita ang kanilang karahasan at kapangyarihan bilang babala sa sinumang magtataksil at upang matiyak ang katapatan ng kanilang mga nasasakupan. Subalit may iilang grupo ng mga pirata pa rin ang nabubuo, hindi dahil sa pansariling interes kundi dahil sa respeto nila sa bawat isa, at ang masasabi nating isang grupo ng pagkakaibigan. Isang grupo ng mga pirata na siyang pinamumunuan ng kanilang kapitan na si Monkey D. Luffy, na isang simpleng batang pirata na nais lamang maglakbay at hanapin ang naiwang kayamanan ni Roger. Si Luffy ay isang klase ng kapitan na may malaking tiwala sa kanyang grupo at hindi tulad ng ibang pangkat ay itinuturing ng mga Straw Hats ang bawat isa bilang isang tunay na kaibigan. Dahil sa labis na pagmamahal ni Luffy sa kanyang mga kaibigan ay halos ginagawa nito ang lahat ng paraan, mailigtas lamang sila sa kapahamakan, kapalit man ito ang sarili nitong buhay. Sa kabila ng magandang pakikitungo ni Luffy sa ibang tao ay minsan gumagawa rin ito ng marahas na mga pagkilos para lamang makapaghiganti at may pagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga minamahal ang masasabi nating isa sa malaking dahilan kung bakit si Luffy ay nagnanais na maging malakas upang may pagtanggol nito ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman sa mga nagdaang taon ay napakalaki ng naging pagbabago ni Luffy upang palakasin ang kanyang mga pamamaraan at mga abilidad nito sa pakikipaglaban. Kasabay din ng paglakas at pagdiskubre ni Luffy ng mga bagong kakayahan, ay ang tila masamang epekto na may dudulot nito sa lagay ng kanyang kalusugan. Sa mga naging paglalakbay ng mga Straw Hats sa iba't ibang parte ng mundo, ay nasaksihan natin kung paano nila napagtagumpayan ng mga matitinding laban na naranasan ng kanilang grupo. Bagaman ang mga laban na ito ay napagtagumpayan ng mga Straw Hats, ngunit mapapansin din natin ang tila maling ugali na ginagawa ni Luffy sa tuwing ito ay nakikipaglaban. Si Luffy ay tila walang pakialam sa kanyang katawan o kalusugan, may pagtanggol lamang nito ang kanyang mga kaibigan o para lamang maisakatuparan ng kanyang mga pangarap. Sa mga nagdaang laban ni Luffy ay naranasan na ng kanyang katawan ang mga matitinding parusa na natamo nito mula sa kanyang mga nakakalaban. Isang halimbawa na dito ang naging pagtakas ni Luffy sa Impel Down, na pinamumunuan ng Chief Warden noon na si Magellan, na nagtataglay rin ng isang malakas na uri ng sinumpang prutas. Sa pagnanais ni Luffy na palayain ang kanyang kapatid na si Ace mula sa kulungan, ay nauwi ito sa pakikipaglaban ni Luffy sa mga bantay ng Impel Down at sa malahalimaw na si Magellan. Sa kanilang naging laban ay matatandaan ang matinding pinsalang natamo ng katawan ni Luffy sa kapangyarihan ni Magellan mula sa lason na muntik nang ikinasawi ng ating bida. Bagaman ang mga pag-atake ni Luffy ay nakakatama sa Chief Warden, ngunit nagbibigay lamang ito ng mas malaking pinsala sa katawan ni Luffy dahil na rin sa lason ni Magellan. Kalaunan ay natalo si Luffy sa naging laban nila ni Magellan na umabot pa sa punto kung saan muntik nang bawian ng buhay si Luffy dahil na rin sa matinding lason na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang katawan ni Luffy na nababalutan ng matinding lason ay mayroon na lamang ilang oras bago tuluyang wakasan ng lason ni Magellan ang buhay ni Luffy. Gayunpaman ang nag-aagaw buhay na si Luffy ay maswerte pa ring nakaligtas sa nakakamatay na lason ni Magellan sa tulong na rin ng kapangyarihan ni Ivankov mula sa sinumpang prutas. Ginamit ni Ivankov ang kanyang abilidad na Emporio Healing Hormone upang mailigtas lamang ang nag-aagaw buhay at nalalason na katawan ni Luffy mula sa tiyak na kamatayan.
Subalit kapalit naman ng panibagong pagkakataon, at pangalawang buhay na ibinigay ni Ivankov ay ang pagkawala ng malaking bahagi sa haba ng buhay ni Luffy. Ang nakakamangha at delikadong abilidad na ito ni Ivankov ay hindi lang din isang beses na ginamit sa katawan ni Luffy, para lamang mabigyan ito ng panibagong lakas upang muling lumaban. Ang parusang natamo ng katawan ni Luffy ay hindi lang natapos sa pagpasok nito mula sa Impel Down, kundi nadagdagan pa ito matapos nitong sumali sa nagaganap na digmaan noon sa Marineford. Gayunpaman, dahil sa ibang mga pirata at kanyang mga kaibigan ay nagawang makaligtas ni Luffy sa kamay ni Akainu, na kalaunan ay nag-iwan ng malaking peklat sa dibdib ni Luffy. Ang malaking peklat sa kanyang dibdib ang magsisilbing paalala sa digmaang naganap sa Marineford, at sa mga individual na tumulong at nag-alay ng kanilang buhay makaligtas lamang si Luffy. Ang peklat din na ito ang palatandaan sa panghabang buhay na koneksyon at tunggalian sa pagitan ni Luffy at ng Fleet Admiral na si Akainu na siyang may pananagutan sa kamatayan ni Ace. Bagaman nagawang makaligtas ni Luffy sa digmaan sa Marineford, ay hindi pa rin maitatanggi ang malaking pinsalang idinulot ng pag-atake ni Akainu sa katawan ni Luffy. Ang malaking pinsala na natatamo ng katawan ni Luffy ay hindi lang din nagmula sa kanyang mga kalaban kundi maging ang kanyang mga pamamaraan na ginagamit sa kanyang pakikipaglaban. Ang mga gears ay ang naimbento na pamamaraan ni Luffy na tumatayong pundasyon at pangunahing nagpapalakas sa kanyang mga abilidad upang matalo ang kanyang mga kalaban. Pinapabilis ng mga gears ni Luffy ang daloy ng kanyang dugo o metabolismo na nagbibigay ng karagdagang bilis at lakas sa maliit na katawan ni Luffy. Ang second gear ay unang ipinakita matapos ang naging pakikipaglaban ni Luffy sa Enies Lobby laban sa mga CP9 na kabilang sa mga secret agent ng world government. Sa umpisa pa lang ng kanilang naging laban ay madaling naintindihan ni Rob Lucci ang sistema at bigat na maibibigay ng second gear sa katawan ni Luffy. Ayon kay Rob Lucci ay bagaman nabibigyan ng second gear ng karagdagang lakas at bilis si Luffy, ngunit ayon sa kanya ay pinapaikli lamang ng pamamaraang ito ang sariling buhay ni Luffy. Subalit makalipas ang 2 taon na pagsasanay, ay mas naging bihasa pa si Luffy sa paggamit ng kanyang second gear nang mas may kontrol sa lakas na inilalabas ng kanyang katawan. Gayunpaman, kasabay ng pagkakaroon ni Luffy ng kontrol sa kanyang second gear ay siya namang pagdiskubre nito sa kanyang panibagong pamamaraan na ginagamit nito sa pakikipaglaban. Ang fourth gear ay may pagkakapareho lang din sa second gear, ngunit ito ay mas pinalakas na pamamaraan dahil na rin sa pinagsamang Rokushiki technique at ang mismong haki ni Luffy. Subalit kapalit naman ng kapangyarihan na naibibigay ng fourth gear ni Luffy ay ang mas mabilis na pagkawala ng kanyang lakas na umaabot pa sa punto kung saan nahihirapan ng tumayo si Luffy. May pagkakataon rin kung saan hindi lang ang kanyang lakas ang nawawala, kundi maging ang taglay nitong haki ay panandali ang nawawala dahil na rin sa masamang epekto ng fourth gear kay Luffy. Ang mas nakakabahala lang dito ay hindi nagdadalawang isip si Luffy na gamitin ang kanyang mga gears sa anumang laban na kanyang pinapasukan. Dahil na rin sa ito lamang ang tanging paraan upang malampasan at matalo ni Luffy ang kanyang malalakas na mga nakakalaban. Ang mga negatibong epekto na ito ay isa lamang sa mga palatandaan sa tila masamang naidudulot ng mga gears na ginagamit ni Luffy sa lagay ng kanyang kalusugan. Tulad ng mga sinabi noon ni Rob Lucci tungkol sa second gear ay malamang ang fourth gear ay di hamak na may mas malaking pinsalang may dudulot sa katawan ni Luffy sa katagalan. Kaya naman maaaring ang mga natamo na pinsala ni Luffy sa kanyang naging laban at ang mga gears na kanyang ginagamit ang siyang magbibigay ng malaking problema sa kalusugan ni Luffy sa hinaharap. Tulad ni Roger ay may posibilidad din na magkaroon din si Luffy ng isang malubhang karamdaman na wala pang natutuklasang lunas at posibleng maging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa naging flashback sa buhay ni Roger ay nalaman ng kanilang grupo ang tungkol sa isang individual na itinadhanang magpapatuloy sa kanilang misyon na hindi nila nagawang maisakatuparan.
Ayon din sa mga narinig ni Roger ay malalampasan ng individual na ito, maging ang mga nagawa noon ng kanilang grupo at panigurado namang si Luffy ang tinutukoy dito. Malamang, ang tinutukoy ni Roger ay hindi lang din si Luffy kundi ang buong grupo ng mga Straw Hats. Ang mga Straw Hats ang itinadhan ng grupo na siyang gagawa ng mga nakakamangha at imposibleng bagay na kayang mahigitan ng mga nagawa noon ng grupo ni Roger. Upang tuluyang malampasan ni Luffy ang yumaong hari ng mga pirata, ay kinakailangan nitong pagdaanan at maisakatuparan ang mga bagay na nabigong magawa noon ni Roger. Isa na dito ang isang misyon, on Wheel of D na hindi nagawang maipagpatuloy ni Roger, matapos nitong makarating at mahanap ang kayamanan ni Joy Boy sa panghuling isla. Ang isa pa sa mga naging pagsubok at kabiguan ng grupo ng hari ng mga pirata noon, ay ang pagkakaroon ni Roger ng isang malubhang karamdaman. Ang malubha at nakamamatay na sakit noon ni Roger, ay hindi nagawang magamot ng kanilang doktor na si Crocus ilang taon na ang nakalilipas. Tulad ng aking mga sinabi ay magkakaroon si Luffy ng isang malubhang karamdaman tulad ni Roger, dahil na rin sa kanyang ginagamit na mga gears at pinsalang natamo nito sa kanyang mga pakikipaglaban. Gayunpaman, ang karamdamang ito ay hindi mag-isang lalabanan ni Luffy, kundi nariyan ng kanyang mga kaibigan lalo na si Chopper na nagsisilbing doktor ng kanilang grupo. Si Chopper ang tumatayong doktor ng mga Straw Hats na may pangarap din na maging isang magaling na doktor na may kakayahang magpagaling ng anumang karamdaman. Kaya naman si Chopper ang siyang magpapagaling sa nakakamatay na karamdaman ni Luffy na isang bagay na hindi nagawa noon ng doktor na si Crocus sa sakit ni Roger. Kasabay naman ang pagbigay ni Chopper ng pangalawang buhay sa kanilang kapitan na si Luffy, ay ang pagtupad nito sa kanyang pangarap na maging magaling na doktor at mapagaling ang anumang karamdaman. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at maraming salamat po talaga sa mga patuloy pa ring sumusuporta.